Hello po, this is Neve Sayuha, inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa chapter 4 ng ating pong serye ng ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ang video pong ito ay bibigyan po ng title natin ng Be Imitators of Me just as I also am for Christ. Ang video po ay magpapasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa chapter 4 ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ito yung unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sapagkat dito po sa ating Biblia ay mayroon pong dalawang sulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At sa pagkakataong ito, ang tinataludtod po nating pag-aaral ay nasa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At bago tayo magpasimula doon sa chapter 4, ay muli nating sariwain yung mga video ating nagawa sa ating pagtataludtod ng seryeng ito ng pag-aaral tungkol sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. So nakikita niyo sa screen, ito po yung chapter 1. At ang chapter 1 ay binigyan po natin ng titulo na There be no divisions among you. Ito ay pagpapahayag ni Apostol Pablo na nabalitaan niya na meron pong pag-aaway-away o pagtatalo-talo sa iglesia ng Panginoon na nasa Korinto. Kaya nga sinasabihan niya na sana ay walang division, pagkakahiwa-hiwalay sa grupo ninyo o sa inyong congregation. At sinundan po natin yan ng titulo, yung chapter 2, na binigyan po natin ng titulo na Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Sapagat si Jesus po ay nabuhay dito sa mundo, nag-set po siya ng example na dapat nating tularan o lakaran. Kung ano man ang inilakad ng ating Panginoong Kristo dito po sa mundo, ay dapat ang kanyang mga tagasunod o ang kanyang mga alagad ay dapat ring lumakad ayon sa pagkakalakad ng ating Panginoon Kristo. So kung ano yung kaisipan ng ating Panginoon Kristo nung siya ay nabubuhay pa dito sa mundo, bilang tayo po ay mga tapat na tagasunod, ay dapat po tayong lumakad kung ano po ang inilakad niya. Okay, so ang chapter 3 po ay binigyan rin po natin ng titulo na Be Perfectly United in Mind and Thought. Magkaisa kayo sa pag-iisip at sa paghatol. Yan po yung ating mga video na ating pong nagawa na dito po sa ating tataludtod ng mga serye ng ating pag-aaral dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At yung mga titulong yan ay kinuha natin doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 11. Na ganito po ang ating mababasa sa English at ang aking pong babasahing Biblia ay yung New International Version or better known as NIV. Now, ganito po ang ating mababasa. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. My brothers and sisters, some from Claudius' household have informed me that there are quarrels among you. So yung tatlong video po na ating nagawa, mula dun sa tatlong unang kapitulo
ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ay ito po yung ating pong pinagkuhaan. Na sinasabi nga dito, there be no divisions among you, that you be perfectly united in mind and thought, and dahil nga sa kanyang nabalitaan na meron pong pagtatalo-talo sa gitna nila. So, pupunta na po tayo sa chapter 4 verse 1 at ganito po ang ating mababasa. This then is how you ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries God has received. So, sa Tagalog, ganito po ang ating mababasa. Ipalagay nga kami na sinuman ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Sinasabi dito, sila ay yung mga pinagkatiwalaan ng ng hiwaga ng Diyos, yung mystery. So, ano po yun? So, mababasa natin doon sa Colossus chapter 2 verse 2 to 3. Meron rin po yan sa Epeso, pero hindi na natin babasahin po sa Epeso. Ang babasahin na lang po natin ay dito po sa Colossians chapter 2 verse 2 to 3. At NIV na rin po ang ating babasahin. At sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, my goal is that may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So, makikita natin, sinabi na po sa Pablo rito, yung mystery of God na inireveal ng Diyos sa mga apostol, kagaya ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, ni Apostol Juan, ay ito po ay may kinalaman sa ating Panginoong Hesukristo. At sa Epeso nga, ipinaliwanag ni Apostol Pablo do sa chapter 3 na ang mystery o hiwaga ni Kristo ay may kinalaman sa kanyang eternal purpose, na may kinalaman sa kaligtasan hindi lamang ng mga Hudyo kundi ng mga Hintil din naman. Okay, so sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ganito naman po ang ating mababasa. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Now, dito sinasabi na po sa Pablo, ikaw yung pinagkatiwalaan ng hiwaga. No? Dapat ikaw ay maging tapat. O sinasabi na po sa Pablo, dahil kasama siya doon sa mga pinagkatiwalaan ng hiwaga, sinasabi na kami na mga pinagkatiwalaan, no? Yung ipinagkatiwala sa amin, yung hiwaga ng Diyos, dapat kami ay maging tapat. No? Kaya sa Tagalog, ganito po ang ating mabasa. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala o yung pinagkatiwalaan ng hiwaga na ang bawat isa ay maging tapat. Okay, so 1 Corinthians chapter 4 verse 3, ganito po ang ating mababasa. I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not have judge or judgment for myself. So, ulitin natin basahin. Sabi, I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not even judge myself. Sa Tagalog, ganito ating mabasa. Pero po, at sa ganang akin, ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo. Siyasatin nyo kung ako'y tapat o hindi. O siyasatin nyo kung ako'y tunay ngang apostol ng ating Panginoon sa Kristo. Siyasatin ninyo na kung tunay ngang na ako ay isa sa mga pinagkatiwalaan ng hiwaga ng Diyos. Yun ang sinasabi niya. Darapat sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo
o ng pagsisiyasat ng tao. Yung sinasabi pagsisiyasat ng tao, dalhin sa Sanhedrin, no? O ako'y hindi nasisiyasat sa aking sarili. O sabi niya, oo, ako mismo sa aking sarili, hindi ako sinisiyasat. Hindi ko sinasiyasat ang aking sarili. Kasi ibig sabihin, tiyak naman akong tapat ako, hindi lamang sa aking sarili, tapat ako sa Diyos, tapat ako sa hiwagang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. So sa verse 4 ng 1 Corinthians chapter 4 ay ganito ang ating mababasa. My conscience is clear. Aking budhi, no? Ay malinis. My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. So, yung aking konsensya, hindi budhi, nabanggit kanina, konsensya ko malinis pero hindi nangangahulugan na exempted ako na ma-judge. No? Pero ang tunay na judge ko ay ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, so basahin natin sa Tagalog. Ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito, sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa akin. Bagamat hindi dahil dito'y inaari akong ganap. Sapagkat ang nagsisiyat sa akin ay ang Diyos. So, sabi niya, huwag niyo na akong siyasatin. Ako nga, hindi ko sinasiyasat ang aking sarili. Dahil sa aking konsensya, ako ay malinis. Pero hindi nangangahulugan na hindi ako ay exempted na sa pagsisiyasat. Merong magsisiyasat sa akin. Ang magsisiyasat sa akin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, sa verse 5, ganito po ang ating mabasa. Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord's come. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At that time, each will receive their praise from God. Sabi niya, Apostol Pablo, hintayin natin ang Diyos. No? Huwag na muna tayo magkatulad sa isa't isa. No? Hintayin natin ang Diyos. No? Pagdating naman niya, i-expose niya kung ano man yung mga nagawa natin. No? Sa Tagalog, ganito po ating mabasa. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang ating Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. So, hayaan na lang natin ang ating Panginoong Jesucristo ang tunay na humatol sa isa't isa sa atin. Ang mahalaga na matiyak ng bawat isa sa atin na tayo ay tapat sapagkat may ipinagkatiwala sa atin ang Diyos. At yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, yung kanyang hiwaga, ay may kinalaman sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, ganito po naman ang ating mabasa. Now, brothers and sisters, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying, do not go beyond what is written. Then you will not be puffed up in being a follower of one of us over against the other. So, sinasabi ni Apostol Pablo rito, yun nga, kasi nga, merong nagsasabing ako kay Apollos, ako kay Pedro, ako kay Santiago, ako kay Pablo, ako kay Kristo. Ang mahalaga, ang sabi ni Apostol Pablo, na para magkaroon kayo rin ng pagkakatiwala. Yung ibang nagtitiwala kay Pedro lang siya. Magkaroon kayo ng tiwala sa amin ni Apollos. At nag-set nga siya ng halimbawa. At ganito ating mabasa sa Tagalog. Unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 1. Ganito po ang ating mabasa. Ang mga bagay nga ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos.
dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na na huwag higit sa mga bagay na nasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa isa. So, huwag nyo nang pagtalunan kung sino ang inyong pagkakatiwalaang paniwalaan. Basta kami ni Apolos ay nag-set sa inyo ng example. Pinagkatiwala sa amin ang misteryo o ang hiwaga ng Diyos, pero kami sa aming pangangaral sa inyo, yung hiwaga ng Diyos na ito ay lagi naming iniaayon sa banal na kasulatan. Hindi kami humihigit saan? Sa mga bagay na nasusulat. Sapagkat alam naman natin na ang kasulatan ay sapat na para maipahayag ang mga kagustuhan ng Diyos, lalong-lalo na yung hiwaga ng Diyos na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, yun po yun. Kaya nga sinasabi niya, nagbigay na rin naman kami ng example, na talagang kami ay tapat sapagkat maging sa mga kasulatan ay tapat kami na hindi kami humihigit sa mga bagay na nasusulat. At sa pagkakataong yun na sumusulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang tinutukoy niyang mga kasulatan ay o yung mga nasusulat ay ang kilala natin sa panahon ngayon na ang mga matandang tipan o ang Old Testament scriptures. So sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 4 verse 7, ganito naman po ang ating mababasa. For who makes you different from anyone else or from one another? Ganun ibig sabihin. What do you have that you did not receive? And if you receive it, why do you boast as though you did not? Sabi ni Apostol Pablo sa Tagalog ay ganito, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? At ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinatanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Ibig sabihin, ano ba yung naging taglay mo na magiging iba ka sa iba, nakahihigit ka sa iba, yung bang mga nasa iyo ay hindi mo tinanggap galing sa Diyos? Ito ba'y bunga ng iyong pagpupunyag at pagsisikap? Kung ito ay tinanggap mo, hindi mo dapat ipagmapuri na para bang hindi, nangyari to sa akin dahil sa akin pagsusumikap. Hindi, ibinigay ng Diyos yan. Ipinagkatiwala sa iyo. Kaya, walang sino mang magiging angat sa iba. Sabihin ng isa, hindi, basta ako, mas magaling si Pablo, mas magaling si Pedro, ako kay Pablo, ako kay Pedro, ako kay Apollos. Sige, bahala na, basta ako kay Kristo. So, yun yung tinutukoy na sa Pablo rito. Hindi dapat magkaroon ng comparison o tinatawag na preacheritis. Basta ako kay Pedro, mas magaling yun. Ako kay Juan, mas magaling yun. Hindi po ganun. Lahat sila pinagkatiwalaan ng hiwaga ng Diyos na sa mga tuwid, ito ang ating Panginoon Jesucristo. Lahat sila ay binigyan ng mga bagay na ito, na lahat sila ang merong kakayahang maipaliwanag ito. So walang sino-sino dito at walang nakaaangat kanino man. Okay, yun yung pinaliliwanag ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na kung saan ay nagkakabahabahagi sila kung sino ang kanilang magiging preacher, magiging na kanilang susundin.
Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 8, ganito naman po ang ating mabasa. Already you have all you want. Already you have become rich. You have begun to reign, and that without us. How I wish that you really had begun to reign so that we also might reign with you. So, sabi ng Apostol Pablo ay ganito, kayo'y mga busog na. Kayo'y mayayaman na. Kayo'y naghahari na nang wala kami. At ibig ko sanang maghari kayo upang kami naman ay magharing kasama ninyo. So, dito pinag-usapan yung kaharian. So, makikita natin, sila sa panahon nila, nararamdaman na nila yung paghahari ng ating Panginoong Kristo na kasama sila na naghahari. So, ang pinagtataka natin doon sa mga iba na nag-aantay pa ng pagdating ng ating Panginoong Kristo para maghari siya dito sa lupa. Samantalang ang mga ito, miski si Apostol Pablo, sinasabihan itong mga taga-Korinto na naghahari na kayo. Sapagkat yun ang sinabi ng Biblia, maghaharing kasama ni Kristo. At ang mga taga-Korinto ay ganap na naghahari. So, hindi po ito lihis doon sa kanilang pinag-uusapan. Baka sabihin natin baka parang nalilihis si Apostol Pablo. Hindi, kasama po yan sa argumento ng Apostol Pablo tungkol sa kalagayan ng mga taga-Korinto. Tandaan po natin, sinusulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto. Kaya po sinusulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto ay tulad rin ng pagsulat niya sa mga iba't ibang mga iglesia ng kanyang kapanahonan dahil sa problema. At dito ay isa-isa inuunti-unti ni Apostol Pablo na talakayin sa kanila ang solusyon para sa problemang kanilang kinaharap. Kaya nga sabi niya tinatangkilik ko kayo sa gatas at hindi sa lamang kape. Ibig sabihin, ang approach ni Apostol Pablo sa mga ito ay yung basic na kumbaga parang simple para madali nilang maunawaan. At yung matataas na aral pansamantalang hindi niya muna tinatalakay. So, yun yung ibig sabihin na po sa Pablo rito. Okay, so, sa 1 Corinthians chapter 4, verse 9, ganito po ating mabasa. For it seems to me that God has put us apostles on display at the end of the procession, like those condemned to die in the arena. We have been made a spectacle to the whole universe, to angels as well as to human beings. Sa Tagalog, ganito ating mabasa sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. Kami na yung pinakahuli. Sa English nga, ibang salin po niyan ay least, pinakamahina. Na yung ibig sabihin ni Apostol Pablo, sapagkat, muli kong babasahin, sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Sabi niya, kami yung kahuli-hulihan sa lahat. Kami na talaga. Sa panahon nila kasi, dumating na nga yung persecution na kung saan hinuhuli sila, dinadala sila sa arena, pinanonood sila ng buong sanlibutan nung panahon nila, yung world nung panahon nila. Nagpatayo ng arena yung Roman Empire, at yung arena po ay alam natin theater yun. Kung saan doon ginaganap yung mga events. At isa sa mga highlights ng events ay yung ipakain sa leon o sunugin yung mga nahuhulin lang mga
yung mga kinukulong ng mga Roman army, no? At isa sa mga kinukulong nila at tinuturing nilang na mga kriminal ay ang mga Kristiyano. At kapag Kristiyano na ang mapapanood, talagang punong-puno ang arena, no? Natutuwa sila habang nakakita nila na ang mga Kristiyano ay kinakain ng mabangis na leon. Siyempre, nakaranas na kayo ng manood kayo sa liga ng basketball o concert, di ba? Kapag may magagandang nasisiyahan kayo, napapasigaw kayo, napapakuri kayo, ganon rin po yung nangyayari nung panahon nila. Ang mga Kristiyano ay kinukulong o hinuhuli at pinarurusahan. Yan po yung time ng persecution. Okay, so unang Korinto, 1 Corinthians chapter 4 verse 10, ganito po ating mabasa. We are fools for Christ, but you are so wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are honored, we are dishonored. So, kaming mga apostol, kami po ay nagiging mga mangmang, pero napadudunong naman namin kayo. Kami ay may hina at napalalakas namin kayo. Kami ay walang karangalan, pero kayo ay punong-puno ng kapurihan. So, ganito ang mabasa natin sa Tagalog. Kami mga mangmang dahil kay Kristo. At ngunit kayo'y marurunong kay Kristo. Kami may hina, ngunit kayo malakas. Kayo'y may karangalan, dapat kami walang kapurihan. Sa verse 11, sabi, to this very hour we go hungry and thirsty. We are in rags. We are brutally treated. We are homeless. So makikita natin yung buong sakripisyo ng mga mangaral ni Kristo, nung kapanahunan nila. Unlike ngayong panahon na to, yung ibang mga nagiging mangaral ni Kristo ay nagsisiyaman. Pero yung mga tunay na likod ng ating Panginoon Kristo, hindi sila nagsiyaman. Nagutom na sila napahirapan sila. At nawalan sila ng mga pag-aari, nawalan sila ng tahanan. Okay, so sa Tagalog ganito ating mabasa hanggang unang Korinto kapitulo 4 talatang 11, ganito ating mabasa, hanggang sa oras na ito ay nagugutom kami, nangauuhaw, mga hubad, mga tinampal o sinaktan, ibig sabihin, at wala kaming tiyak na natirahan. Ay, paano sila magkakaroon ng tiyak ng tahanan? Ay, patago-tago sila. Okay, so, 1 Corinthians chapter 4, verse 12 to 13, NIV rin ang ating babasahin, ay ganito ating mabasa. We work hard with our own hands. When we are cursed, we bless. When we are persecuted, we endure it. When we are slandered, we answer kindly. We have become the scum of the earth, the garbage of the world, right up to this moment. Sabi ni Apostol Pablo, pinakikilala niya yung gaano kalaki yung sakripisyo nila para maipahayag ang hiwaga ng Diyos. Sabi, at kami, unang Korinto kapitulo 4 talatang 12 hanggang 13, at kami nangagpapagal na nangagsisigawa ng aming sariling mga kamay. Bagamat inaapusala, ay kami nangagpapala. Bagamat mga pinag-uusig, ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisira ang puri, ay aming pinamamanhikang kami naging tulad sa yagit sa sanlibutan, suka ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Okay? 1 Corinthians chapter 4 verse 14 to 15. Ganito ating mabasa. I am writing this not to shame you, but to warn you as my
dear children, even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang hiyain kayo o kayo'y hiyain, kundi upang paalalahanan kayo na tulad sa aking mga minamahal na anak. Sapagkat ang Korinto po ay bunga ng pangangaral ni Apostol Pablo. Nagkaroon ng church sa Korinto dahil kay Pablo. Okay? Diba? May sinabi pa nga niya na siya yung tapat na tagapagtanim. Tapat na builder din. Naman kasi mula sa field, lumipat siya sa gusali, na kung saan sa field siya ay tagapagtanim, sa gusali naman siya yung tagapagtayo. Okay? At tinutukoy niya ang Korinto na siya yung nagtayo. Na si Apollos naman yung nagpatuloy na mga ngaral, o siya yung kung sa field naman, siya yung nagdidilig, si Apollos. So, ganun po yon. Muli natin basahin ang unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 14 hanggang 15. Sabi, hindi ko isinusulat ang mga bagay nito upang kayo hiyain, kundi upang paalalahanan kayo tulad sa aking mga minamahal na anak. Sapagkat bagamat nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Okay? So, sinasabi ni Apostol Pablo rito, ako yung nagpagal para maging iglesia ni Kristo kayo diyan sa dako ng Korinto. Okay? So, sa 1 Corinthians chapter 4 verse 16 sabi, therefore I argue to imitate me. Okay? At sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, bakit niya sinasabi na tularan niyo ako? Dahil nga yung pagtutulad niyo sa akin, ako naman ay tumulad kay Kristo. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, ganito ating mabasa, be imitators of me, just as I also am of Christ. Now, I am an imitator of Christ. Since that I am an imitator of Christ, you imitate me. Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. For this reason, I have sent to you Timothy, my son whom I love, who is faithful in the Lord. He will remind you of my way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere in every church. So, yung aking pinangangaral, yun rin yung aking pinamumuhay. Okay? Sa Tagalog, ganito ating mabasa dahil unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 17, ang dating Biblia po ang ating babasahin sa sa yung nilimbag noong 1905, ganito po ating mabasa. Dahil dito'y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Bunga rin ang pangaral ni Apostol Pablo, si Timothy. Okay? Na siya ang sa inyo'y magpapaalala ng mga daan ng kay Kristo, gayang itinuro ko saan mang dako sa bawat iglesia. Ipaalala sa inyo ni Timoteo kung ano itinuturo niya, yun yung ipinamumuhay niya. Ibig sabihin, ituturo ni Timothy sa kanila o ipaalala ni Timothy sa kanila, sa mga taga-Korinto, na sinasabihin ni Timothy na kung ano po yung ipinangaral ni Pablo, yun rin yung ipinamumuhay niya. Yun yung mahalaga sa lahat. Ang mga mangaral ay dapat ipamuhay kung ano yung kanyang ipinangaral.
At ito ay isang example na ginawa ni Pablo. Kung si Pablo ay hindi nila tinuturing na apostol, nagkakamali sila. Kung si Pedro lang ang kanilang tinatanggap o si Juan, hindi dapat gano'n. Sapagkat merong mga testigo si Apostol Pablo na magpapatunay na kung ano ang kanyang itinuturo, yun yung kanyang ipinamumuhay. Si Apostol Pablo po'y naging tapat sa hiwaga ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanya. Okay, 1 Corinthians chapter 4 verse 18, ganito po ating mabasa. Some of you have become arrogant, as if I were not coming to you. Okay, ang mga ibangay na nagpapalalo na waring hindi na ako paririyan sa inyo. Hindi na yan darating si Apostol Pablo. Hindi naman tayo babalikan na yan. Ay mga sinasabi nila. Pero si Apostol Pablo sabi, hindi, darating ako. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 4 verse 19, ganito po ating mabasa. But I will come to you very soon, if the Lord is willing, and then I will find out not only how these arrogant people are talking, but what power they have. Sabi na po sa Pablo sa Tagalog, unang Korinto, kapitulo 4, talatang 17, ngunit ako'y paririyan agad sa inyo kung loloobin ng Panginoon. Aking aalamin, hindi ang salita ng pagpapalalo, kundi ang kapangyarihan. Okay? 1 Corinthians chapter 4 verse 20, for the kingdom of God is not a matter of talk, but power. Yung kaharian ng Diyos, hindi yan yung salita, pagsasalita lamang. Ito ito'y kapangyarihan. Sabi sa Tagalog, unang Korinto, kapitulo 4, talatang 20, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. 1 Corinthians chapter 4, 21, ang sabi, what do you prepare? Shall I come to you with a rod of discipline? Or shall I come in love and with a gentle spirit? Darating talaga ako. Yung sinasabi ng iba na hindi ako darating, darating ako. Pero anong gusto nyo? Darating ba ako na may pamalo? O darating ako na may pag-ibig? So, yan ang Tagalog, Unang Korinto, kapitulo 4, talatang 21, ganito ating mabasa. Ano ang ibig ninyo? Parehang ba ako sa inyo na may panghampas o sa pag-ibig at sa espiritu ng kahinanuan? So, pumili kayo. Sa pagdating ko, mga hampas ba ako? Mga hambalos ba ako? Hambalusing ko ba kayo? Darating ako na na ipamamalas ko sa inyo yung aking pag-ibig na may kahinanuan. At diyan natatapos po yung ating pagtataltod ng pag-aaral dito po sa kapitulo 4 ng unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa susunod na video, siyempre, ang tatalakay naman natin yung kapitulo 5. At kung paano po ninyo ako sinubaybayan at sinamahan sa pagtatalakay ko ng chapter 4 dito po sa aking video. Sa mga susunod na video po, ako'y aasa pa rin sa inyo na magsasama-sama tayo. Muli ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagsusubaybay sa aking mga videos. At ako po ay nagsasabi, to God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At i-like nyo na rin po ito para sa ganun ay marami pang ma-encourage sa manood ng video ito. At kung gusto nyo makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo na ipinag-utos ng ating Panginoon Kristo, i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, ay mag-comment kayo. At huwag nyo po kalilimutan ang mga video ito na nasa inyong harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa akin pong likuran. Muli ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.